So ngayon ay pupunta kami sa isang haunted place at mag-e-explore ng kababalaghan sa kalagitnaan ng lunar eclipse. Daldal naman ng Javi. Yan. Dami niyang alam mo, siya daw yung nag-ano. Okay, so yan guys, naghahanap kami ng location. Pupunta kami dun sa isa sa malapit na park dito. Kasi check namin kung pwede kami doon mamaya mag-paranormal game or aabangan kasi namin yung eclipse mamaya. So eclipse na mamaya, inaabangan namin kung saan ba yung, saan dyan. Tapos ano naman, ang start naman ng eclipse is 5:29 and maglalast siya until 9:58. So matagal-tagal pa, mahaba-haba pa naman ang panahon. And during that time, magpa-paranormal game tayo. Nakabay kami. Yung pupuntahan namin na lugar ay sinasabi nila na may puno daw doon at may nagpapakita na white lady. Medyo malayo itong lugar na to dahil nasa gitna siya ng bukid at tabi lang siya ng irigasyon. Pero sinubukan pa rin namin siyang bisitahin muna. Ayan, so titignan natin yung location na pupuntahan natin. Kung saan tayo magpa-paranormal game. Ay, ang layo na ito, ang layo. Galing pa kami doon. At sa pagkahaba-haba ng aming nilakad ay narating na rin namin ang aming destinasyon. Nasa gitna nga talaga ito ng bukid at wala kang makikitang kahit anong bahay na malapit. Kapansin-pansin din sa lugar na ito na merong puno ng mangga sa gitna ng bukid. At ito yung sinasabi nila na meron daw nagpaparamdam na white lady. Ang sabi-sabi daw kasi ay may nagpakamatay na babae dito at hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik ang kanyang kaluluwa. Kaya't nagpaparamdam at nagpapakita pa rin siya sa mga pumupunta dito sa lugar na ito. Umuwi muna kami para kunin ang aming mga gamit at maghanda para sa paranormal game na gagawin namin dito sa gitna ng bukid sa kasagsagan ng lunar eclipse. So ngayon nga ay madaling araw namin na pagdesisyonan na pumunta doon at ito nga ay hinabol pa kami ng mga aso sa paligid. Diyos ko, mas natakot pa kami sa aso kaysa sa multo. Napakadilim sa lugar na to at wala talagang kailaw-ilaw kaya kailangan namin ng flashlight para mailawan yung daan namin. Medyo napahaba yung nilakaran namin dito dahil hindi ito yung dinaanan namin kanina. Parang mas shortcut kasi ito papunta dun sa lugar na pinuntahan namin kanina. Kaya ito yung pinili namin. Layo naman. Ayun. May flashlight din ako. Alam mo, ikaw lang ah. Hoy. Medyo kinikilabutan ako sa parting to dahil naririnig ko na parang may sumusunod sa amin sa likod dahil naririnig namin yung yapak at parang may umaapak sa mga dahon sa likuran namin. Kinikilabutan na kami sa mga panahong ito kaya tumigil muna kaming maglakad ng panandalian lang pero pinagpatuloy pa rin namin ang aming paglalakad dahil sabi nga ni Javi ay malapit na rin naman na kami sa aming destinasyon. Diyos ko, baka akas. Joke lang. Ito naman yung dinadaanan natin. Baka may ahas. Shit. Saan pa nadaan dito? Ha? Mas malapit, mas mahirap po yung daan. Punta nga na tayo. Okay. So dito ay kailangan na talaga naming lumusong sa tubig at wala na kaming choice dahil kung hindi namin tatahakin itong daan na to ay iikot pa kami doon sa may kabilang side at mas matatagalan kami sa pagpunta doon sa aming destinasyon. So wala na kaming choice, sinuong na talaga namin kahit napakalamig ng tubig at napakaputik niya. Ang lamig. Huwag ka sa tubig ka naman. Natatakot ako, baka lulubog ako dyan eh. Dali na. Wala lang. Grabe yung parang kawalan eh. Alam mo yun? Nangangahawakan mo yung light? Oo. Ako na. Ako na. Oo, mga
ano na to, na naani na? Nagapas, oo. Anong gagawin ni Igaro dito? Wala, hinaya na lang para mabulok. Sige, diretso lang, meron yan. Medyo naapakan mo eh, paano mo hindi ka lulubog. Tapos pag may nakita kang tambak ulit sa kaliwa. May dinala ka bang lighter? Meron. Kala ko naman. Realize ko, mag-aano tayo ng ano, maglalagay tayo, mag-ano tayo ng kandila. Kung paano yung wala kang lighter? Kung tayo mag-aano? Walaan Pag may nakita kang pakanan dyan, ay pakaliwa, kumaliwa ka. Huwag mo diretsuin. Kung gusto mo diretsuin mo, talakalan mo yun. Dahan-dahan lang. Oo. Madulas pala. Sige, diretso mo na. Ay, shit. Malas. Ano pa? Kapit na. Ano yun? Yung. Dito ay parang may naririnig kaming umiiyak pero hindi namin sigurado kung ano yung naririnig namin dahil nga sa napakaingay ng agos ng tubig sa irigasyon. Actually, ang ganda dito. Na parang alam mo yung mga pag-camping, ganun. Ano ba? Pokat. Ay, ang daming sapot. Ha? Ano? Daming sapot. Ang daming sapot ah. Oo. Tagado ng sapot. Sige. Ang gago. Gago yung mga palaka eh. Doon pa. Ito. Maliit na yung manggaw. Malaki ito dati. Pagod akong maglakad. Layo naman ng nilakad natin. Layo naman, lapit lang. Tapos nag-ano-ano pa tayo. O, putik-putik na ako. Putik na. Ano ba to? Ghost hunting ba to? O travel? Travel vlog? Walking? Trouble ghost. Travel, Hunting. travel ghost hunting. Yun o, yung mangga na yun. So yung mangga na yun na dinanan natin, yun yung sinasabi nila na mayroon. Oo. Tsaka mataas yun dati. Hindi yun ganun. Para siyang umbrella. Ano doon nagpapakita doon? White lady daw ata. So doon sa mangga na yun, may white lady daw. Alam mo kasi, meron yung mga ano, kapag ang puno is isolated, tapos mayabong siya, na mag-isa lang niya. Usually daw yun is parang may bantay kasi. Na ano daw, para malaman mo na yung puno is mayroong naninirahan. Parang yun, mag-isa, tapos mayabong, di ba? Ikaw, may na-experience ka na dito? Wala. Kasi hindi ka Kasi naman di naman punta dito ng ano, gabi. Hindi ako bumubuan ng Bakit gabi may dito. usok? Ito. Ay, ikaw? Sorry na. Nagulat pa ako. Sorry na. Tapos naman, ba't naman may usok? Pero sila, may mga stories sila. First hand experience. Siguro. O sabi-sabi lang ng mga mata. Sabi lang din. Yung iba siguro meron. Kasi yun naman lang sinasabi. Nung papunta na lang tayo dito, nung dito sa part na to, dyan sa kabila. Sa kabilang side. Parang, doon ako, medyo kinabahan. Hindi ko alam. Parang tumataas yung balahibo ko sa, Okay, ngayon is lunar eclipse, 'di ba? Medyo late na pero kanina is yung lunar eclipse. Isataon sana namin doon yung mismong paranormal game. Kaso ang bilis lang. Ewan ko ba bakit ang bilis lang na nag-ano dito. Tapos sakto pa kanina. Hindi mo rin talaga makikita kasi maulap. Kaya hindi rin namin natuloy. Ngayon, since andun pa rin naman yung energy ng lunar eclipse and sa gabing ito talagang magmamanifest siya sa buong magdamag. Actually, kahapon pa nga, nagmamanifest na yung energy ng lunar eclipse. Until now, nandun pa rin yung energy niya. So, kukunin natin tong chance na to para gumawa ng paranormal game. Usually kasi, pag gagawa ka ng paranormal game sa lunar eclipse, mas malakas yung hatak pagdating sa spiritual realm. Di ba napanood natin yung movie na si Veronica? Actually, nakakatakot yun eh. Kasi naglaro sila ng Ouija board during eclipse. Alam mo bang true story yun? Yung Veronica na movie,
True story yun. Naglaro sila ng Ouija board sa kalagitnaan ng eclipse. Tapos, after ng eclipse, dun nag-start yung pagpaparamdam sa kanila, di ba? Bakit? Kumakaluskus ba sila? Ang daming marinig na kumakaluskos. So yun nga, ewan ko anong natawag nilang entity nun. Tapos, after 3 days lang ng pagkatapos nila na maglaro ng Ouija board, nasaniban si Veronica, tapos namatay siya. Tapos, ang pinakamalala dun, ito ay hindi lang isang movie. Yung movie na yun is parang based on true events. And ngayon, iti-take natin yung time na to para gumawa ng paranormal game. Kasi, ang next na eclipse is 2025 pa. Diyos ko, napakalayo pa noon. Buhay pa kaya ako noong 2025? Diyos ko. So ngayon, take natin yung opportunity na to kasi minsan lang to. So mag-set up muna kami ng area kasi medyo, ewan ko, umulan ba? Hanap na kami ng location kung saan kami pwedeng makapag-set up. Tapos, mag-start na kami ng paranormal game. Medyo late na nga lang kami kasi ito kasi si Javi naglaro pa kanina. Nag-volleyball si Akla.